Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Pasensya na at medyo matagal-tagal din hindi nakapag-vlog. Sa mga sumusubaybay sa akin, pasensya na po. At talagang nangangailangan lang po ng konting bakasyon. So nagbakasyon po ako somewhere in 4 states. Utah, Colorado, New Mexico, and Arizona. Medyo naglibot-libot po tayo doon at tiningnan ang mga kung ano-anong magagandang tanawin na may naibigay sa atin ng nature. At anyway, so nung ako'y nagbabakasyon, siyempre sa gabi, bago matulog, ay parang nagpapaantok, nakikibalita ako kung ano nangyayari sa Pilipinas. Ay nagulat ako sa isang headline, Ang nakalagay doon sa headline ay finally, nakalagay po, Sara Duterte finally reveals how confidential funds of DepEd were spent. Nagulat ako At mukhang isiniwalat na niya kung paano niya ginasta ang DepEd, ang we call this confidential funds ng Department of Education. So, binasa ko. And then, ito na dito daw po sa kanya, ito daw pong confidential funds ay ginamit niya sa pag-iimbestiga ng maanumalyang paggasta sa mga outdated at lumang laptop na binili ng Department of Education. At dito daw po ay kaugnay o nauugnay daw po dito si Zaldico. Right? So, ay mukhang mukhang gusto na niyang magsalita at actually nagsalita na doon daw niya nagamit, Pero dapat bang paniwalaan natin ito, Dapat bang paniwalaan? Okay. Bakit naman po kasi unang-una, Kung totoo na dito niya ginamit ang ang mga pera ng confidential funds, sa loob ng 11 araw ng 112 million ba? Sa loob ng 11 araw. Kung totoo dito niya ginamit, bakit ang tagal-tagal niyang sumagot? Mahigit na pong 1 taon. Mahigit na pong 1 taon ang nakakaraan na nag-imbestiga ang Kongreso, tungkol dito kung paano ginastos ng Department of Education o ni Sara Duterte ang 112 million sa loob ng 11 araw. At ang sinasabi nga niya ay nag-iimbestiga daw siya ng maanumalyang paggasta ng at pagbili ng outdated laptops na yon. Bakit ang tagal niya sumagot? Kung yun ay totoong yun doon niya ginamit, sana sinabi niya agad. Sana sinabi niya agad, hindi yung kung parang niloloko lang tayo dito So sana sinabi niya noon pa at ang tagal niyang sumagot, bakit ngayon lang siya sumagot? So the point is, dapat bang paniwalaan 'yon? Padalawa, 112 million ang nagastos niya sa pag-iimbestiga na yan. 112 million ang nagastos niya. Laki naman po nun. 100, ano lang yan papeles lang yan. Hindi naman yan mga katulad ng mga kailangan pang magkaroon ka ng mga, alam niyo yung mga investigador. Hindi na po kailangan yan. Papel lang yan Kung paano binili, kung meron bang overpricing, di ba? Hindi mo na kailangan gumastos at ikaw pa ay magrenta ng mamahaling mga lugar
para lang mag-imbestiga nito. 'Di ba? Lumalabas doon sa kanilang mga resibo yung mga lugar na kanila daw ginamit, ba? Kuminsan po umaabot na 100,000 isang araw. Kuminsan pa nga merong 1,000,000. Ewan ko kung correct me if I'm right, pero correct me if I'm wrong, pero hindi ko po alam kung dapat ba natin paniwalaan to. 112 million ang nagastos sa pag-iimbestiga na to na hindi naman kailangan gumastos, ano, mga papers lang. Di ba? Patatlo. Bakit sila nag-iimbestiga? Bakit siya nag-iimbestiga? Di ba ilan na po ang nag-iimbestiga nito eh? Yung maanumalyang pagbili ng mga laptops na yan eh. Inimbestiga na yan ng Commission on Audit. Inimbestigahan na rin yan ng Ombudsman. Ba't kailangan pa nilang mag-imbestiga? Diba? So, I mean, I really don't know kung ano ang gustong palabasin itong si Sara Duterte dito sa ating mga Pilipino. At may nakalagay ba talaga sa ating mga noo na tayo ay tanga? Na may nakasulat ba dyan? Tanga. Wala naman siguro, no? At para maniwala tayo sa ganyang mga kwento at saka mga dahilan, ay sobra ng katangahan yan. Pasensya na po. Pero, sobra na talaga. Ano? Siguro naman, mataas-taas naman po ang ating kalidad ng pag-iisip. Ano? Di yan sa mga ganyang klaseng pagsasamantala sa atin. Ano? So, I mean, dapat naman po ay ngayon na gusto niya magsalita, abay talagang magsalita siya, no? Magsalita na talaga siya ng katotohanan at mag-open na siya ng kung saan talaga napunta yung mga pera na yan. Ano? Isipin mo naman, 'di ba, kung natatandaan nyo, ay ang mga pera na yan ay winidraw, 'di ba? Winidraw sa Land Bank 112 million in cash. 'Di ba? 112 million in cash. So, at kung saan napunta 'yon? Ayan daw. Kung nag-iimbestiga ka ng tungkol sa maanumalyang yan, assuming na ginastos mo yan doon. Bakit mo kailangan kuhanin ng buo ang 112 million sa isang araw at gastusin yun sa 11 days? Mag-isip-isip naman po tayo kung tayo yung naniniwala sa ganyang mga paratang. Ano na nga ba nangyari pala doon sa impeachment complaint na yan na nakabinbin sa Supreme Court? Ang tagal naman sumagot ng Supreme Court ngayon. Dati-rate ang Supreme Court, di ba? Ang bilis nilang sagutin at ang bilis nilang sabihing unconstitutional. Ngayon, itong na-point out na sa kanila kung saan sila nagkamali, hanggang ngayon, hindi pa sila naglalabas ng desisyon. Ano? So, sana naman po matuloy na itong kung ano-ano pang sinasabing impeachment na to, para malaman na kung alin ang totoo, Para may-file na yan, impeachment na yan talaga, o baka hinihintay nila ang February kung kailan maglalapse yung 1 year. Para nga naman, isang taon uli, pwede nang i-dismiss para hindi sasabihin ng Supreme Court, moot and academic na yan yung kanilang desisyon. Alright? So, magandang araw po muli. Bye-bye.